Afternoon po. Sorry. Sabado na naman. Senior City, Kwentuhan. All the way from Tapan, Oriental Mindoro. Ed De La Torre here, and of course, my co-host there in Quezon City is... Tita Girly. Okay. Very unusual po itong you will hear something in the background kasi may meeting po rito. Pero magsisimula na tayo kasi nga po we'd like to acknowledge our co-sponsors, ENET Philippines, particularly Adult Learning and Education Program, yung senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. And our topic for today, and that's the reason why you hear some voices in the background, is I came here for a meeting with different people who might be forming the PRM chapter in Oriental Mindoro. We met yung Salika and also going into coconut. But before we discuss that, I would like to have a special topic, Girly, tayong dalawa. Because we just found out that our guest last November 2020, si Arnold Vandenbroek, died a few days ago. And I look at their poster, no? Sila ni Norma, they've been planting trees in Davao, and been very good friends for so long already, since 1986. So I would like to just dwell for a few moments remembering Arnold, who has passed on, because siya, tinamaan siya, no, nasagasaan sa atin siya, binunggo ng kotse while riding a bicycle in Davao. So I'd like you to, for a moment, pause and remember Arnold. He's a Belgian, married to a Filipino, worked for a long while in the Philippines, especially in Antique, and then later in Davao. And Girlie, do you want to say something about Arnold? Yes, Arnold was a very indefatigable forest planter. He took time to build a native trees forest in his small land. And now it is being enjoyed by so many people in Davao. And we thank him for all the work he did with civil society as representing Sebemo. Yeah, when he was a staff of Sibemo, siya yung isang nag-fund ng Institute for Popular Democracy. It was our work then promoting popular education and coalition work. So maraming salamat, Arnold, and I'm glad that at least we had you as guest with Norma. Girlie, parang siya yata ang kauna-unahang guest natin sa Senior City na who has moved on, who has passed Yes, on. I Most think so. all, I think, other guests Di ba are natin still alive. So hopefully, naging guest yung iba, di ba we already had Dinky Soliman before? And hindi. Sixto Carlos, di rin? Anyway, oo. So, Ed, can you ask means the mga guests, speaker, because your voice is choppy and the speaker is the one I hear. He is speaking very loud. Yes. Anyway, let's move on to our lilipat ako. To our anong tawag nun? Play na lang the clip. Yes.
Kasi choppy ang boses mo eh. We can't really hear you very well. Ang ating guest ay ang ating topic ay Salika Stories, yung co-op rito sa Calapan and Nauhan. And the topic is organic agriculture and coconuts. No? And siyempre ang picture dyan kahapon when they arrived, meron pang tarpaulin at saka nag-lunch kami and then afterward we visited their organic fertilizer plant. No? So let's go to the next slide. Ito, sabi ko nga mula nang ako'y naging opisyal ng gobyerno sa TESDA, ngayon lang ako nakakuha ng tarpaulin. Okay naman itong Salika. Ginawa pa ako ng tarpaulin sa harap ng kanilang office yan. Parang bahay kubo. The compound where they are building meeting places and meeting houses. And ang nasa kanan ko is an activist from the martial law period, si Orlan. Ang nasa kaliwa, yung isa tesorero, sabi niya, she's not an activist, he's a store owner, magaling sa business, and more important, the next one, yung dark glasses. Ano siya? Dating, Philippine National Bank official in charge pa o ba, money laundering, yung monitoring, no? But then, na-stress siya. Papakinggan natin sa interview. Then afterwards, nag-organic dito sa Mindoro. And of course, katabi ko dyan si Met, friend from Mindoro, at saka si Ariel. Yan silang sumundo sa akin sa ang next ay maganda because sabi nga nila, the best way to teach and promote, pakita mo. So, meron silang 7-hectare rice farm. Hindi kami nakapunta yan kasi malayo sa Pagita, Nauhan, Mindoro. Zero pesticide, zero chemical fertilizer. Pinapakita nilang kayang i-convert from conventional farming to organic and ayos pa ang iyong harvest, healthier pa, and more important, mas hindi ka gagastos sa yung inputs na fertilizer or pesticide, and then yung harvest naman ay parang competitive at more important, healthier, ay gustong-gusto ng mga tao. So lumalaki na rin ang market ng organic rice dito sa Mindoro. Ito yung nila, siguro mga founding members. Marami pala dyan were high school classmates, 1975. So may may social basis yung kanilang pagtutulungan. No? Although right now, siyempre mission-driven, promote organic agriculture. Kaya it was a very nice and parang inspiring meeting kasi hindi lamang sila mga NGO type activists, may mga business people who are also working with them so to ensure na the business part of the co-op is taken care of. So I told them malaki ang chance na magkakatulungan tayo na maayos, and besides, in addition to organic rice and organic fertilizer production, pumapasok na rin sila ngayon sa coconut planting and replanting. So double ang agenda. But today, what you hear partly sa background is meeting naman ito ng mga others who want to be part of yung ini-establish nating Oriental Mindoro chapter ng Philippine Rural Reconstruction Movement, which we will discuss later. But let us go to the main topic, which is Salika and what we discuss with them. There's one more or two slides before the video. Ito, they're already part of the network ng DA on organic agriculture. So they attended recently the Regional Organic Agriculture Congress sa Oriental Mindoro. Si Orlan is there. I mean, these are all in their 60s. Pero itong katabi niya, 40 plus pa lang. Kaya ito na yung next generation ng mga bata-bata. No? Now, after our meeting dito sa Calapan, we went to their production of organic fertilizer. And we had a long interview with them. At yun ang pakinggan natin with me interviewing them, being filmed by Ariel. No? So let's listen. And then afterwards, we can discuss with Gerly yung aming reflections on it. Narinito tayo na ibang klaseng pangalan. Bakit bata pa?
Ito yung proyekto ng Salika, produksyon ng organic fertilizer. At gusto nating pagkwentuhan, paano nga ba nagsimula itong Salika pumasok sa organic at anong ginagawa nila? Ay mukhang isang may pasimuno raw itong si Orlan. Bagamat may iba siyang itutulog na mas pasimuno pa. Sige Orlan, kwento lang muna. Kayo nagsimula sa organic at diba? Ako ng Salika. Ikita ako ni Chairman, nagbubukid din ako. Tapos tumataas nga ang halaga ng produksyon. Lalo na sa palay, sa lahat. Kaya nag-iisip kami ng paraan para mapababa ito. Ang isang magandang pamamaraan yung organic na mura kaya makakatulong pa sa kalikasan. Yun yung mga pangunahing dahilan kung bakit sa kalikasan. Kasi ay isang po. Maganda. Kaysa sa individual, nakakatulong pa na rin sa komunidad, nakakatulong pa rin sa sarili. Yun ang mga magandang binanggit mo, yung unang kayong nagbuo ng co-op ay plus 75, pero dekada 70. Pati kami noong high school, nagkainggan nga ang sumali. Mga 12 kami, batch 75. Talaga. Si Orlan po ay parang pinsanin sa politika kasi may pagka-activist rin. Pero hindi naman. Tapos paluso ito bawal na ho ang TFL kapat. Organic na. Hindi na pula. Green na. Ma-green tag. Hindi na ba ito dati kausapin kasi, mas diba ito? Ang expert pa ang chairperson po, chairperson ang tawag po sa inyo ng Salika ay si Lino Karandang. May Karandang po sa nauhan pero G, Karandang lang sa amin, si Eran. So, Lino, okay, paliwanag naman, kayo yata ang nag-revive nito, pero background mo dati, kamo PNB pa. O sige. 34 years ako sa Bangko. Nag-retire ng 2015. Then meron kaming 5 hectares yan sa Indodoro. Yun yung sa galing ako sa corporate stress. Naging, sabi ko, therapeutic ko. Therapy na rin. Pero napasubo na ako. Eventually, nagkuha ako ng in situ sa TESDA. Organic. Talaga? Dapat mag-ipundasyon. Then, personally, yun na yung then nakita ko yung Salika, nakita ko ito yung malaking area yung mapagdalaman. Meron ng impact sa yung organic farming para maging successful kailangan may halaman, may hayop, may sa hayop, yun ay mataba sa halaman. So, ito, 2021, naobserbahan ko yung mga problema na po. Then I decided to run for board. And eventually, na-elect na chairman, na-re-elect noong huling TA 2023. And na-re-elect ko ng chairman. So, ito additional na dagdag na farm na na-manage ko 2 years ago, yung coconut farm. Parang na ang hihinayan ko, nalaman ko po yun. So, nag-decide ako to cooperate. Balikan natin mamaya yung pero gusto po nang tutukan itong organic fertilizer production. Kamo ang pinaka general manager dito na original na miyembro nung asosasyon pa. Salika pa lang, 2004.
Then, niregister nila noong 2019 Anong pangalan mo muna? Emilio Siles po. Si Meno Siles. Celis. So, ito bata yung pinaka nagpapatakbo nitong plantang ito. sa dating chairman, and ngayon, sabi ko, huwag ka na tumakbo. Patakbuhin mo na ito. Manage ang plant. Galing. Tapos, ano ba talaga ang produksyon nito? Saan galing? Ay, sa iba't ibang lugar ho, sir, ang mga materyales. Binibili raw nyo? Binibili ako. Kaya ang pag-organ nung ako ay sa asosasyon pa ho, ang itinuturo sa amin ay yung talagang organic po yung bukit. 2004, sumabi ako sa asosasyon, tapos nitong matagal kami, yung pakasama Kilala ko. pakasama po ay di lagi po ako nakatindo ng meeting. Sila yung nag-ano sa akin yung presidente doon, ang senator na gawin mong partiba. Hindi lang asosasyon. Sabi. Ngayon, edi kami may nagbuo ng 15 tao na membro. Na ako nga yung tatlo yung pasok ng nag-dominate ng president magiging Kerman. Wala tumanggap. Ay nung paapat, kadong na pinagat. Sabi naman itong ipagsabi, hindi ka inunomine. Sabi ko, bakit ako inunomine nyo? Ako na rin, nagpresenta rin ako. Kaya nung meeting namin sa pagkasama, ako kapag pinakaiba sa mga Kerman ng kooperatiba. Ako kapag nagpresenta, hindi ako binuto nun. Ngayon, nung maging kooperatiba na, hindi, ang nais ko talaga ay may-isa ko sa mga tao na maging organiko. Pagmarang organiko. Kasi ang organiko ay isang magandang ano. Isipin nyo, ako ay 32 years ng organic. Kaya sabi ko nga, paano ka din po natutulong kay walang chemical? Oo. Kasi ako yung 16 na. Pero Hindi pa halata. hindi pa. Siya nag-ooperate yan. Ang pagiging organic po, talagang gagawin natin ng Pilipinas. So, ang susi para ang ating lupa ay may balik dating kondisyon. Ikato nga nung akin ng palayan, tatatol, 3,000 meter. 3,000 square meters lang. Ay, ang napaani ko ay ng 42.5. Kung times 3 yun, ano na? Ang isang sako ay tumitimbang ng 65. Hindi nababa sa 65. Ang isang sako. Eh, nung makamit dito, sabi sa akin, hindi ka 3,000 mo, mahigit na 55 ka ba? Ito. Sa 50 kilos yung... Oo nga, dahil mas malaki. 3 tons yun. Ay di, kaya nga, okay. Ang aking gusto lagi sabihin sa mga kabarangay kung magbubukid, kayahan niyo ako. Pero, ang laging sagot nila sa akin, hindi namin kaya yung indeterminasyon. Kaya yun na, sa kwan. Kaya yun, kung 32 years na akong ang kinakain bigas, ay zero chemical, zero fertilizer. Pero siya, may biodigester. May figure. Mayroon ako, ang akin nung nagiging abono lang, yung waste ng aking piggery, na nagpagawa ako ng biogas para hindi masunog. Tapos Yung waste niya, ay doon nga pa. Yun na lang akin ngayon suporta. Pero dito, ang inyong ginagawa, sabi mo, composting, tapos mayroon rin ng vermic. Ito ako si bagong. Bago ito. Ito yung composting pala na may halong May inoculation pa rin. may inoculation. Yan na ang magandang ito nga kung itagawin ng buong Pilipinas ay magiging organic ng tao. Ay malaki din naman po ang inaani pagka natural na yung lupa. Hindi naman sabi bagsak yung ani. Sabi nga nito, may mga paraan para madagdagan ng supplement yung palay. Yeah. Katulad doon nung ginagamit namin produkto, yung wood vinegar. May wood vinegar rin kayo. Okay. Ay napakaganda kong gamitin. Kaya nga lang, ang mga farmers, hindi talaga matangkap. Kasi ako nagpapatotoo bilang isang magsasaka na ito yung maayos at ligtas na gamitin. Pero sabi ko nila, ang magsasaka, hindi naniwala sa gustong makita. Pero maliban sa makita, pag nagka-calculate ang magsasaka, tinitingnan ang bulsa. Ito ba'y dagdag na gastos kumpara sa kita? O dagdag na trabaho? Kaya nga, matagal makumbinsi. Pero pag nakumbinsi mo,
Sila na rin ang mangungumpinya sa iba. Ay, yun nga ako isipin niyo sa akin, 32 years na ako sa aming barangay, bakit ako hindi makakumbisit? So ito yung paraan namin dyan. Next po namin. Oo. Kaya sabi ko nga, May tarpaulin kami nilagay doon sa... yung katulad ng palay ko, kung saan kayo dumaan pa rito, doon kayo dumaan papalabas para makita niyo yung, kita ko lang yung aking bukid. Makikita niyo yung itsura ng palay. Kaya nga, abot sa kanabing puno, kanabing dog, basta lahat, sabi nga sa akin pag napunta ako, Brad, kung yung yung nakalaman, nari yung bukid mo, ka ba na yung manihin? Sabi ko, tatatlong ang libong square meter yun eh. Pero, ang ganda ka ng palay mo. Sabi naman ng iba, kay palay mo ko eh, tamang mamamatay ang may bukid. Bakit huwag naman? Nakakailak na organic. Okay talaga. Kaya ano, maganda talaga ang organic na Mga ano po, mga di ba, Chairman, okay. Ilan na ho ang mga sakong ng organic fertilizer na nabebenta ninyo? Ito, yung galing dito lang ako sa planta, ito yung second one pa lang namin. Second pa lang. Second batch. 650 lang yung unang pasong. Pero ngayon, ang estimate ko niya 600 plus na yung manure. Kaya sabi ko nga, sabi ko pag nag-meeting, yung kakong manure, hindi na nagre-recycle yun. Kung ano yung sako nun, ang yung ibang items na isasama. Marami ng sangkap na unoy, kakawati, water lily, saka yung badang saging. Kaya kailangan nyo itong shredder. Kaya kailangan namin yung malaki-laki dito para at least hindi ako. Kaya nga ako kung may nakikinig sa amin. Simple lang naman. Tatabi SWF, isa lang naman. Pero kung pwede malaki. Kasi nga, hindi, ang problema sa organic, ang nagtuturo mga organic tulad namin, ang gusto, ang magsasaka ang gagawa mismo ng kanyang mga input. Ay, ang hirap nun. Ay, pag magsasaka, gusto lang bumili na lang, na available na, sa hilap na gagawa pa sila. Ay, maganda dito kasi bihira ang gumagawa ng commercial production ng organic fertilizer. Na sigurado, hindi naman yung iba sako lamang ang certified organic, yung laman hindi. Laman. Saka in-encourage namin maging Yun. Oo. Tinong istorya nito na nung kapita asosasyon, ginawang kooperatiba. napakalaki yung potential nitong tingin ko. Ako galing sa negosyo, sa bangko. Malaking potential yung organic Nalulog na kayo nun. Balita ko, nagagalit ng asawa nyo dahil hindi kayo nagre-report. Yung message ko maho. Yung message ko, sabi, trabaho dun sa planta. Katulad ako nagigiling ng kakawate. Wala naman akong salary. Saktong. Sabi ko, pagka yung naging stable na yung kooperatiba, saka siguro magkakaroon ako ng benepisyo matagtagilip sa kooperatiba. Bigat talaga, no? Volunteerism. Talaga. May ano ito, may epekto itong nakawalan mo. Volunteer muna, mission muna. Mabuti may marunong na negosyo na para mag-disipline na. Puro NGO, puro volunteer. Ay, lugi. Dapat pahuli-huli ang simple lang naman mag-isipan tao. Dapat kikita. Dapat sulit ang trabaho. Dapat sulit ang gastos. Kasama ko dito mangyari. Malakas talaga ang dugo ni Ka Orlan. Yan ang dugo ng kooperatiba. Ako'y natutuwa talaga sapagkat kwento na ni Me, ganyan kapalit ako. Kaya sabi ko, kailangan ko ma-film kahit konti para sa susunod na mga araw ko mas pahaba pa natin pag-uusapan ito. Pero bago doon, kahit kapiraso, lumipat naman tayo sa inyo. Tignan ninyo ito. Ebidensya. Ebidensya. Naririto tayo. Ay, tayo muna. Sorry. Bumalik. Bumalik. Babalik ko bago pumunta sa Nyug. Kasi nga gusto kong magkaroon ng short break. Sorry ho. Yung message ko, Simulan natin. Simple lang naman mag-isipan. Kikita. Dapat ganyan napalit ako. Sa susunod na mga
lumipat naman tayo sa nyug. Paano Yun. ba kayo napapasok sa nyug na Yan. I-break ko lang konti, girly, ano? Dahil nga, yun, diniscuss natin organic fertilizer, organic ngayon. Bakit nyug? Kasi nga, nabalitaan ko rin, nagtanong ako, na sila pala, on their own, ha? Without PCA, without LGU, na ano sila, nagtatanim ng dwarf seedlings at nagdi-distribute, no? Kaya ang gandang kapartner nila eventually ng PRRM at ng PCA, no? Hindi naman ganun kahaba ang discussion namin dahil nga, well, maikli lang yung visit at saka we could not go to the place, malayo eh. Pero I think mahalaga na tulad na banggit nga natin maliban sa organic agriculture na mainly nakafocus sa rice kasi hot issue siya ngayon eh, yung presyo ng rice ay ang isang malaking possibility yung coco levy, paano ma-maximize yung production ng paggamit ng coco levy to increase coconut production, especially yung hybrid varieties na kailangan mo ang dwarf. Kokonti ang may plantation ng dwarf. Ito, misali ka, has already kalimutan ko na, hindi naman hundreds pa, pero marami ng ektarya na sana pwedeng pagkunan ng dwarf planting materials, no? So, pakinggan natin ng konti yung paliwanag nila and we'll interrupt it later para dun sa wind-up discussion namin. isa naming kabat? Wala dito. Okay. Nagsawa ng mag-stay doon sa Arangin. Pamilya sa Kalapan. Ay sabi niya, alam niya kasi ako'y nakikialam sa mga buhay. Sabi niya kung pwedeng i-manage yung 5 hectares niya. 5 hectares. Nakita ko, alam ko, ay mga dwarf kahoy yan, dwarf hybrid na namumunga 4 years. 3 to 4 years. So, para sa traditional 7 taon yan, bago mag sabi niya sa akin, yung mga taga-PCA ay nahahasi yung kanyang tubuan dati. Pero nung kamuhi mag-assume doon, nagawan pa kami doon sa kanyang napatukong daga. Dahil ang problema niya, daga. So yun una kong remedyo ka. Daga? Oo, daga. Sa kinakain ng buka. Naglagay ko bisa, nilalagyan na doon, may lata. So tinanggap ko yun, naglagay akong tao. Yun. Marami namin yung bunga. Then, una kong inintay sa magtanim. Kasama ko si Orlan. Wala sa daan pa natin. Talaga? Oh. Si Romeo, lahat niyang bukid. Ilang hektarya na rin nyo? Nagtanim ako ng nyug, 500. Na. So, 5 hektarya yun. 5 hektarya. Sa mga partners. Dahil ganyan akong sumali sa co-op. Oo. Siyempre, alam mo na, magtulungan daw kami. Palibasa, batch 75. Yun, Mahalaga kasi yan eh, yung tulungan tayo. Para sa sa lahat. Ito, magaling tong yung dalawang yan, magaling mga busy. Yes. Kaya, pero naniniwala talaga ako sa organic. Napakaganda. So, marami po kaming marami pa kaming kabatch na nagtanim. So, estimate natin, di ba? Estimate natin mga Si Jun. hectares na siguro. Ano ba si Jun? Wala siyang tataniman na binigyan ko lang yung pang pilapil. May mga nakalatag na meron 10, may 38 kami inaayos. Okay. May mga nag-i-involve. Problema talaga natin ay yung pagnagalingan ng planting material. Sobra yan. 6,000 to 8,000 yan. Mga Porto sa Arangin, mga kaya tuloy-tuloy kami. Kung ngayon, sunod, pipiliin ko na lang. Maganda naman po kasi sa buhay ko mula ako umalis sa gobyerno, ngayon lang ako dumating.
na meron tarpaulin. Sali ka. Pero sabi ko nga magandang mag-park. Kasi nga, kahit paano, dahil naman ako nasa Maynila, nakakausap ko. Pero bottom line, sabi nga nila, ang nagtatanim naman ay nasa baba, hindi naman yung gobyerno sa taas. Ang question lang suportahan mo yung music. Suportahan natin yung nagsimula. Dahil hindi yung, kaya lang magsisimula dahil binigyan mo ng pera. No? Ay bahalaga yun. Kaya nakita ko, kaya nga kahit paano mabilisan nagpa-interview ako. Dahil nung pagdating ko na yung kwento mo sa iba, iba yung kayo mismo magkwento. Pagdating nyo, binagyan mo. Kala ko pinawin, nakawin mo sa oh, experience. Hindi siya pala ako dito, ako nakausap noong 17 school doon sa Mindoro, ayun para sa bayan. Production pala tayo. Pero ikaw hindi, SB. Baka St. Jude. Ano mo? Pero na ako. Pero maganda ako na nag-review ako ng board. Last 2 months ko, board sa TCA. Christ the King. Tumira. So, magkama ka sa interview sa 20 na. Ano mo na, matanong ko na. 80. Ilang taon ka na? 64. 64. 64. 65. Tapa. 65. Kayo po. 65 rin. Kayo po. 68. 68. Ikaw. Aba, puro mga sentahin pa lang. Class 75, 48 years old. Sa punto de vista ng 80 anyos pa. Maraming salamat to. Sana bukas natin i-broadcast yan. I-edit ko ng konti. Pero pagkatapos po niyan, ano yan? Nire-record pagkatapos hindi YouTube. Okay. Kaya pagkatapos wala naman tayong isiniwalat na sikreto at lihim at bawal. Ano? Puro legal naman. Alam nga naman yung tingin sa mga tao, ito yung loko-loko at hindi nag-iisip. Pumasok sila sa organic, marunong sila mag-calculate. Hindi lang naman trabaho ito nakikita lang mabuti sa atin. Nakikita lang tayo. Dapat pagtsatsagaan at saka simulan. Kasi patagal hindi mo mabibigla ang pagtubo ng nyog. Kaya the earlier magsimula, the better. At yung mga nagsimula na, mahalagang malaman ang kwento nila. Anong pakinaban, anong mga problemang kailan sila natutunan. Talagang totoo naman, hindi ganun kadali. 35 taon ka na nag-organic. Gusto po, 33. Nanapoy na kapatid doon sa kay Father Pio. Si Pio yun niya. Yung ba yung pare ko ng sa Padre siya? Kaya ba yun? Oo, nasa Moderna. Mami talaga. Sa mga pamangkong chaplain ng Federation of Yun, nagpunta ko yan dito sa paro ko yung yung Pasipag Rice, tawag niya. Father Pio, Pasipag Rice. Kasi pag-ride. Pasipag Rice. Kasi sabi ko, nung ako nag-umpisa rin nung pwede pa doon naman, yung sarili kong bukid, igalay ko. Sabi ko, loko ka pala nag-aaral ko pala sa organic. Kaya meron na tayong bukid na ipang niririntahan. Ay, ako may magandang kwento rin. Yung isang mayor sa Dumingan, sa Buanga del Sur, nag-organic rin siya. May isang teorya sa pagbabago na ganito. Pag yung good sense, yung mabuting sense, ay naging common sense, panalo ka na. Pero sa simula, ang common sense ay, ang organic, maganda yan, pero pang ilan lang yan. Ano? Ay siya doon, nung nagsisimula raw siya ng mag-promote, sabi ng mga tao, pinuang si Mayor. Nakulo ko pa si Mayor? Bakit nag-organic? Pagkatapos ng 6 na taon o 7 na taon, sinabi, pag hindi ka nag-organic, buang ka. Yo, baliktad sila. Ngayon, buang pa kayo. Sinabi. Maraming salamat.
Salamat. Yan po, nagtatapos yung aming medyo feedback si Girlie at saka si Cass na garalgal yung ibang interviews kasi nga ho, maliban sa marami kami, medyo nagsisimula ng umulan, kumukulong pa. Kaya hindi namin ho masyadong papakahabaan itong ating session na ito dahil nga kailangan siguro pag-usapan na lang, sabi nga ni Girlie sa akin, dahil hindi malinaw yung iba, pwede bang i-summarize ko yung ilang mga napag-usapan, no? Unang-una po, sa organic at kooperatiba, maganda yung lumabas na leksyon na ang kooperatiba naman hindi agad yung sa negosyo, anong gagawin, kundi yung mga nagbuo ay may pinagsamahan. Biro mo kung high school pa. Ibig sabihin, tawag nila dyan sa English ay may social capital. They trust each other, they know each other. So, willing silang work together. Kasi alam nyo pag negosyo, may worry na baka isa yung isa or baka magsamantala, ganon. At saka, syempre, sa simula, hindi agad kikita yan. Kaya dapat may tiyaga, kaya dapat may commitment. Kaya yung idea ng ang kooperatiba ay kailangan, sabi namin nun sa Education for Life Foundation, maliban sa may human capital, yung personal mong puhunan, yung iyong katatagan, yung iyong imahinasyon, yung iyong sabihin natin persistence, may social capital rin yung trust at relationship. I think yun ang una. Pangalawa, interesting yung kombinasyon nila kasi si Orlan nga, sabi ko, parang pinsanin sa aktivismo. Tapos naging NGO, very strong on volunteerism, mission-driven, promotion ng what should be done sa environment. Pero pumasok yung negosyante, bagamat si Lino, yung chairperson, galing nga sa banking at sabi niya stress na siya. Naghanap siya ng organic bilang distressing. Pero at the same time, he brought in the discipline ng kanyang background. So kinakalculate niya ang investment, returns, cost, at iba pa. So maganda yung kombinasyon nila. No? Pangatlo, ang usapin ng organic, lagi sinasabi ng iba, ay, baka mababa ang mababa ang produksyon. Or pangalawa, hindi kikita. Parang advocacy, lagyan. Even do sa 3,000 square meters nung yung 32 years nang nag-organic, sabi niya, ang production niya is comparable pala. Pero more important, yung inputs niya magbaba. So, pag nabenta yun, even at market price, may margin siya, may kita siya. So, yun ho ang una sa main topic ng organic agriculture. Ang second naman, sa coconut, interesting ho itong karanasan rito because technically, dapat pinopromote yan ng Philippine Coconut Authority, local, national, at also kung minsan, there are non-government organizations that push it. Pero yung karanasan ng Salika, lalong-lalo na sa yung chairperson nila, Lino, ay private initiative on their own na ka-interest sila, pinag-aralan nila, tapos hindi lang sila nagtanim. Ngayon, nag-produce ng seedlings, tapos dinidistribute nila yan sa mga potential na interesado. Hindi lang na pag-usapan kung bigay bang libre yan, or nagbabayad, or kung libre man, may balik-balik na pag tumubo na at nagkaroon ng nuts, ay pwede nang yun ang bayad, balik sa nag-promote. That is very important po kasi ngayon yan ang particular interest ng Philippine Coconut Authority na bagamat marami na ang interesado sa different coconut products, BCO, cocoa sugar, cocoa seasoning at iba pa, paano ngayon yung supply? Maraming coconut trees either pinutol ginawang coco lumber or masyadong matanda na ay wala namang immediate kita sa pagtatanim kasi yung traditional na tall varieties ng coconut ay mga 7 years more bago magkaroon ng bunga. At least itong dwarf varieties 3 to 4 years, no?
So I'm looking forward to, so interesting. I have to learn some more of this. But at least nag-usap na kami ng Salika, willing ho silang mag-enter into a partnership with PRRM. Tapos ililink natin sila sa PCA para mag-collaborate sa kanila. Kasi ang sabi nila, baka as many as 50 hectares or so na matatanim nila to dwarf. Ang laking bagay po yun. Kasi kung per hectare ho ay kung 10 meters ang distance to each other, so 1 hectare is 100. Eh kung 50 hectares, ano na yun? 5,000. Eh sabi nila, baka mamaya umabot pa ng 300 hectares ang magtatanim. So, I'm looking forward. Ang hindi ko lang na-cover po, kasi nga yung napakinggan yung background voices kanina. Ngayong araw pong ito, ang namit ko naman ay yung mga dating, some of them are former activists, some are lawyers, some are government officials, na who agreed na magbubuo at magtatayo ng Philippine Rural Reconstruction Movement chapter dito sa Oriental Mindoro. At pinag-usapan namin nga paano tulungan itong Salika, hindi lang sa promotion ng organic agriculture, kundi promotion itong coconut planting at replanting, lalo na ng mga dwarf varieties. So, patikim lang po yan, feature, kasi nga brief. Sorry po uli, sa daming text ni Girlie, nadadali na naman ako. Sabi niya, ay nako, gusto mo yung group-group. Mas malinaw yung one-on-one. Salamat na lang at habang kami nag-uusap ay nag-text sila sa isa't isa ni Cass. Malinaw ba? Garalgal ba? Magulo ba? Eh, sabi nga sa akin po ni Girlie, pag po 4 years na tayo, step up naman tayo. Parang masyado yata yung amateurist pa ang ating production. Kaya sigurado po ako na pagbalik ko bukas, ay nako, I will hear. I'll not call it I will hear. I will have another session on lifelong learning. How to improve the technology for seniors adapting to the requirements of Zoom and okay lang ba? Paki-blur yung background mo kasi yung mga tao sa likod mo nadidistract kami ni Cash. Ikot sila na ikot around you. Yung blur your background. Yan, better. Okay? Kasi itong broadcast na ito ay galing sa anong tawag? Daddy and Me Restaurant. Vegetarian dishes. Meron pang Ito kami nag-meeting. Nangyari nga, akala namin ang meeting natin hanggang alauna lang, 2:00 ay sa magandang kwentuhan, napalampas, nag-overlap sa ating senior city kwentuhan. Pero sulit naman po because this is not just a one-off meeting. We hope in the future there will be many more broadcasts from Mindoro. But with a big proviso from Girlie Villariba, ayusin natin ang recorded video interviews, closer, one-on-one, or pwede pa, mag-invest na tayo sa lapel, microphone, and all that. Girlie, anong masasabi mo maliban sa quality of the voice and audio? Sa topic naman. Papunta na ako ron. Okay. Kasi maraming tao hindi nila kilala saan ba yung Oriental Mindoro, ano ba yung Calapan. Siyempre with all the interest, we're trying to focus on our becoming a maritime archipelagic nation. Kasi kahit China, it is broadcasting that there are a maritime nation. No? So, lahat ng pronouncement nila ngayon, they are a maritime power. So ngayon, ano ba ang role ng Oriental at Occidental Mindoro dito sa ating awareness campaign on becoming conscious and proud of our mana? So siguro isang focus na anong role ng mga taga Mindoro diyan bukod sa pagiging organic at coconut farmers. Well,
kung maalala ko pa, at tama, Mindoro po is the 7th largest island of the Philippines. After Luzon, Mindanao, Palawan, Samar, at iba pa. So, pero interesting po, according to the scientists, dun sa geological formation ng Pilipinas, ang Palawan at Mindoro ay galing sa ibang galing sa ibang anong tawag ngayon, geological formation. Kaya ang mga biodiversity rito, ang mga flora at fauna ay unique compared to the rest of the Philippines. No? Isa yun. Ang pangalawa pala. Pangatlo, Mindoro po ang home to the indigenous people called Mangyans, who are technically Mangyans pero 7 different tribes yan. Kaya kung minsan kami yung mga lowlanders na taga Mindoro, ang tawag namin sa aming sarili ay mga kamangyan. Kasi normally gamit yung parang insulto, mangyan. Hindi ginagawa na namin badge of honor. No? But ang mahalaga rito, long time ago, siguro mga 20 years ago, even previous local governors, mayors, sabi, anong lugar ng Mindoro? Kasi nga po, ang Calabarzon, no? Itong Batangas, ganun, nagiging industrialized na, nagiging urbanized na. Kaya sa tingin nga nila, mahalagang planuhin rin ng Mindoro, bagamat lahat nag-aambisyong urban, mag-industrial, maging conscious na baka long term, mahalagang ang Mindoro will both be a food basket na magsusupply ng requirements ng hindi lang Metro Manila, dadaan ho kasi through Batangas normally sa Tanawan at iba pa. But also for ecotourism, no? At during the time of Gloria, yung idea ng nautical highway. So mula Batangas, punta Calapan, punta sa Rojas, tapos magkakaroon ng boat trip patungong Katiklan, patungong Boracay, ganun. So yun ang But recently, in terms of maritime, kasi nga tatandaan nyo, ilang taon ba yung nangyari, girlie, yung binanggaan ng isang Chinese vessel, yung malaking fishing boat, taga San Jose Occidental, Mindoro yun. Na officially, eventually, nag-a-avoid sila ng responsibility. Eventually, inamin na say they have to pay some compensation. So yung issue ng fishing sa West Philippine Sea, kasama po ang Mindoro diyan, lalo na yung Occidental Mindoro, the western part, no? Kasi divided nga ho ang Mindoro into 2 provinces, Oriental at Occidental. Ako po ay from Oriental, sa Nauhan Oriental Mindoro, no? And dito lamang huli ako yung naging honorary, hindi adopted citizen of Quezon by marriage to Girlie Villariba and the Villariba clan of Lucena City. Pero reverse naman, si Girlie ho naman ay nahahata kong maging citizen of Oriental Mindoro by marriage to the De La Torre and the De La Luna and the Gan clans of Oriental Mindoro. So, yun po. Ngayon, ang challenge sa Mindoro po, like other islands, problema ng electricity supply. Kaya nga ako nasa Calapan ho ngayon kasi sa naman malimit, nagba-brown out. Kaya, but at the same time, ho yan mga 1.5 to 2 hours regular from Mindoro to Batangas. So talagang yung trade ho, sabi nila, pinag-uusapan namin kanina, maliban sa saging, rice, Mindoro rice, Kalamansi. lalo ang dinurado, ha? Yung kalamansi, yung saging. Ngayon, ang rami na kung sabi nila, yung mga maraming prutas, pati durian, mangustin, ibang araw kung iba, galing dito pero nilalagyan ng etiketang Davao dahil kilala yun. So mukhang the potential of Mindoro for different agricultural products are here. Hindi pa fully na di-develop po ang fisheries. And recently nga naging issue yan dahil hindi ba nagkaroon ng oil spill. By the way, in terms of oil spill, interesting ho ang natutunan namin sa PCA through a resource person na yung palang oil spill ho, normally nilalagyan nila ng mga coco coir para ma-absorb tapos itatapon very summer. Sabi niya pala yung yung coco diesel na galing sa coconut oil tapos lalagyan ng some sort of ang tawag na esterification, ganun. Pag
inihalo mo pala yun, patak lang ha, hindi yung napakabalaki. Ipapatak mo sa iba't ibang parte ng oil spill, madidisperse po. Hiwalay. Oh, at saka mas madali siyang ma-absorb sa water. So maraming potential ho, even in terms of fisheries and the risk of fisheries, ang coco diesel. So yan ho ang connection na gusto naming banggitin. Hindi naman ho ito parang session tungkol dyan. Pero I'm thankful na ni-remind ako ni Girlie na September po, since 2017, ay Mana Mo. Ibig sabihin, Mana, Maritime and Archipelagic Nation, awareness, ang Mo ay month. Pero ginamit ho natin sa PRRM na Mana natin, our heritage. We should appreciate hindi lamang our land-based resources, but especially our marine resources. And not just because of the controversy on West Philippine Sea, because we have Bentham Rice on the east, we have inland waters, we have so many more. And well, realistically, because we're land animals, we tend to think of land. Pero sabi nga nila, especially think of kung land lang area, 300,000 square kilometers lang ang total land area ng Pilipinas. But yung exclusive economic zone is 2.2 million square kilometers. So mabigat. Kaya sinabi na awareness, appreciation, and hopefully ma-develop, and to protect, and if needed, to defend. So yun ho ang mensahe natin sa September Mana Mo, Mana Natin Month. Okay ba yung nabanggit ko, Girlie? Okay, define ano ba ibig sabihin ng maritime? Archipelago ang alam ko, hindi yung maritime. Ang archipelago, kung bisa ang tingin, mga isla na nakapapaligid ng tubig. Ay baliktad pala ibig sabihin nun. Kasi ang pelago sa Greek ay sea. So ang archipelago pala ibig sabihin, body of water on which there are islands. Kaya sa susunod ho na Miss Philippines Contest for Miss Universe, hindi dapat na tanungin, how many islands are there in the Philippines? And ang sagot ay, low tide or high tide? Ang sabihin na, no, the Philippines is archipelagic country, maritime, now with a big body of water, 2.2 million square kilometers of exclusive economic zone, which is peopled by different islands na tatandaan ho niyo yung yung myth ba yan, alamat na kasi yung ibon raw sa pagitan ng langit at dagat walang mahapunan, kaya pinag-away niya ang dagat at langit, at ang langit sa galit binato ng binato ang dagat, at yun na ang origin ng Philippines. O kung totoo yun, pero yun ang isang alamat natin. Nako, ang rami ko namang hindi naman ako ang nakapokus dito. Ba't ang rami exam sa akin ni Girlie sa hapong ito, no? 4 minutes na lang. Magpasalamat na tayo. Sige ho, pasalamat na ho. Well, unang-una paumanhin muli sapagkat medyo garangal yung iba. Pero maraming salamat to sa inyong pakikinig. Balik po tayo sa una nating pinlas na slides kanina. Nais namin magpasalamat rin kay Arnold Matalik, kaibigan, mabait. It's a classic case of a lalim na international solidarity. A Belgian who not only helped us from his position in Europe, but who came, fell in love, married Norma, and are the parents now of two very lovely children. Si Bayani na who is the veterinarian, and Maya who is excellent facilitator ho ng mga iba't ibang groups, no. Pero in addition po, siyempre ang ating tatlong, sabihin nating faithful sponsors, no, Education Network, Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Channel. At of course, sa aming tech assistant si Cass. But as usual po, the last word belongs to Girlie. Take it away.
Thank you for being so faithful to our mission of announcing and broadcasting what adults in their senior stage can learn from each other. Siguro, dahil mana ngayon, i-advertise na rin natin sa susunod na Lunes o itong Lunes, we will have a big forum on our heritage, no, our mana natin. And we will have very good speakers for Monday. At siya po ay i-online din. So may Zoom din po, may face-to-face, at amin pong kukunin ay isang professional filmmaking crew para hindi ho amateur na katulad namin ang mga videos namin. Walang patawad si Girlie hanggang huli may pitik sa akin. It's okay. Senior sa panahon ng COVID. Thank you. And I hope hindi kayo po magsasawa sa aming mga pakulo. Pero ito ho ay nai-improve naman ho. We get better and better as we go into our 4th and hopefully 5th year next year. So, thank you po. At sana may internet po ang lahat. At saka dito nga ang isang na-share ko sa kanila, yung ating Latin lessons at breakfast. And the most is, kasi may pag-asa ba? Bulo ng Pilipinas. Sabi ni Girlie po sa Latin, Dum spiro, spero. While I breathe, I hope. Yan. So, see you tomorrow, Girlie. Yeah. And I will accept your evaluation and your instructions on how to improve our lifelong learning on podcast. Thank you, Kash. Maraming salamat, Kash. Bye-bye. Enjoy po the rest of this Saturday. Bye-bye. Maraming salamat.